Here, meron tayong simple supported rectangular beam. Again, we have 350 wide having effective depth of 500, carries a uniform load of 100 kN per meter load on a 7 meter clear span. Okay, so ibig sabihin, clear span. Okay, ando na yun sa face of the support. So, it is reinforced with 6,360 mm squared for tensile steel. So, ibig sabihin, nasa tension steel which continues interrupted into supports. Okay, uninterrupted. Mali yun nakalagay dito. Uninterrupted. So, continuous yung ating beam longitudinal reinforcement. So, if F'C is 20.7 and Fyt is 276, throughout what part of the beam is web reinforcement required? Okay. This example, ay tuturuan tayo kung paano tayo mag-distribute ng stirrups along the beam. Yung hindi tayo conclude na lang na yung critical point na makuha natin, spacing sa critical point, okay, critical design, ay all throughout the beam yun na. Kasi may part of the beam na hindi nga kailangan ng stirrups. So, let's start with drawing. So, then, kukuha muna tayo ng reactions. So, reactions. So, that is simply supported, uniform load. So, simple lang din. So, R is equal to W times L divided by 2, right? So, 100 times 7, okay, divided by 2, 350. Okay, so we have 350 here, kilonewtons. Okay, 350 din dito. So, dahil equal lang naman sila, so either sa kanilang dalawa yung ating susukatan. Since symmetrical ito, so makikita natin na ang shear diagram niya ay ganito. Okay, so ang shear diagram po, akyat for 350, then minus, di ba ito? So, parang ganito nga. Ay, sorry. Okay. Ang hirap pa. Yan. Okay. So, then negative dito sa baba. So, we have our shear dito. So, kung ano yung ginawa natin dito sa kaliwa, ganun din yung gagawin sa kanan. So, symmetrical kasi. Pero once na hindi ka symmetrical dyan, halimbawa, magkaiba yung reaction mo, no? Nagiging ganun, like magdagdag ako ng panibagong uniform load dito. Mababago na yung reaction mo, mas bibigat na dito, ibig sabihin, malaki dito. Ang gagawin natin pag ganun, punin mo yung side na kung saan may malaking reaction. At yun yung i-adapt natin. Okay? So, dito naman parehas lang. So, for the sake of example, for the sake of our analysis, so ito po yung gagamitin natin. So, ngayon, ang next step natin, para na rin kasi tayo magdi-distribute ng stirrups dito along the beam eh. So, pagdating dito sa gitna, this is length 3.5. Tama po. So, this is length 3.5. Ibig sabihin, at 3.5, 0 na yung shear. The shear here is 0. Ibig sabihin, no requirement ng stirrups na dyan. So, ibig sabihin, base dito sa triangular na to, the more na malapit sa support, the more na kailangan mo ng stirrups. And if we will calculate the effective depth, we have here, dito sa portion na to. Okay, so that portion is D. The critical point. Okay? Ganun daw yan. So, wala tayong direct load dyan. So, okay tayo sa critical point. So, this is the VU. Okay? Wherein at critical point. Okay? So, our requirement is what part of the beam is web reinforcement required. Okay? So, una, required dito yan. Sure ako. So, bago yun, bago natin ituloy, kunin muna natin lahat ng parameters. Una, syempre yung VC. Okay? Dahil may VU ka na, wala pa tayong VU actually, VC muna, so parameters muna tayo. So, simplified ang gagamitin natin kasi hindi naman binanggit ko anong gagamitin. So, simplified, tas wala tayong axial. So, that is just 0.17 lambda FRMC BD. So, we have here 0.17 lambda square root of 20.7 times B, 350 times D, 500. Okay, so we have 135.354 okay, kilonewtons. Tapos kukunin mo na agad yung PVC dyan. Okay, parameters yan eh. So, ita-times mo ng 0.75 yan. Yan. Kung anong ginawa ko, gano'n na lang gawin nyo. Huwag nyo na isulat. 101.515. Diba? O 516 ka muna. Okay, 516 kilonewtons. And then, 1/2 PVC. Just times 0.5. 50.75
So, in kilonewtons tayo lahat eh, no? So, calculate now the VU. At critical point, sabi ganun, at critical section, which is distance D from the face of the support. Okay? So, that is 500. So, our D is 0.5 meters or 500 mm. So, if we cut it here, so, effective length. Ito yung sinasabi ko kanina, ay effective depth. So, if we cut it here, okay, we have here our 350. And then we have here our uniform load, which is 100. Okay, 100 kilonewton per meter. Meron tayong shear force dyan. And that is VU at critical point. So, in short, if we take summation forces along Y, okay, you will get 350 above, papunta sa taas, so 350. Assuming muna tayo siguro pababa yung VU, pero expect ko talaga pababa. So, minus VU, minus the 100 times, this is effective depth, 0.5. O the 100 times 0.5. Okay? 100 times 0.5, so equals to 0. So, VU is equal to, okay, 350. So, actually 300. So, 350 minus 100 times 0.5, 50. 300. Tama? So, yun yung VU natin. Okay? So, well, kung titignan mo, okay, 300 kilonewtons siya. Well, actually, yung critical kasi talaga nasa reaction. Kaya lang sabi ng code, umusog ka daw. So, ito yung gawin mo ng critical. So, paano na? Kuha tayo siguro din ng, so at critical section VU is equal to 300 kilonewton. Kuhanan mo na to ng spacing. Di ba? Ito yun. Ito yung kuhanan na natin to ng spacing. Ibig sabihin, nasa range na to yung spacing na makukuha mo na. So, ganun siya yan. So, yung ating step para dyan is to check, di ba, whether itong VU na to ba ay pasok sa ating criteria na kailangan mag-reinforcement. So, ang ating PBC is 101. So, actually, pasok. Greater than siya ng PBC. So, therefore, stirrups are required. Okay? So, kuha tayo ng VS. Okay? So, VS is equal to VU over reduction minus VC. So, if we calculate that, 300 all over 0.75 minus VC, 135.354. Ayan, meron tayong 264.646 kilonewtons. So, sa nakikita natin, i-compare lang natin yan sa VS max. Kung magre-resize ba tayo ng beam. So, 0.67, di ba? Square root of F prime C, B, D. So, base dyan, 0.67, square root of 20.7, nakakalimutan natin lambda, kasi 1 lang naman yun. Times 350 times 500. So, 533. Malaki-laki pa. So, 0.46. So, ibig sabihin, okay pa tayo dyan. VS is less than VS max. Okay. Okay. Mamaya na natin later on na natin siya i-compare sa VS required. Okay? Pero pwede rin natin siya i-compute na pala. So, 1/3 naman. Palitan mo lang to ng 1/3. Oops. Wala na. Ulit na. So, 1/3 para mamaya to. Square root of 20.7 times 350. Tama ba? 350 yung B times 500. So, 265.4 o 1 kilonewton. So, nakikita natin yung VS natin ay malaki. Maliit. Maliit. Okay, so pasok pa rin. So, VS is less than. So, therefore, ang ating S max will be D over 2 or 600. So, ngayon, tuloy-tuloy na tayo. So, pasok tayo. So, step 3 tayo. Compute for S. Okay? So, that is AB FYT D over VS. So, that is 10 squared pi all over 4. Sinabi ba sa problem kung anong gagamitin? Using 10 mm stirrups, design the beam shear. So, 275 and then 500 all over VS. VS is 264.4646. So, our S would be 40. Pansin nyo, lumiliit na ng spacing natin. Mukhang magiging makatotohanan na, no? So, 40, kung titignan mo, 40. Oops, may nakalimutan tayo. Times 2 po. Nakalimutan natin, ano? So, bali, hindi pala to, times 2 pa. 81 pala siya.
Oh, yan. Okay? So, i-compare mo yan doon sa SMAX. Eh, di ang SMAX mo, D over 2, 250. Or 600. In short, sa kanilang tatlo, ito yung mag-govern. So, use S is equal to 81.613. Tama? So, or say, pwede mo lang sabihin 80 mm, no? Say 80. Sobrang lapit eh. Pero sige, dahil naka-multiples of 25 tayo, so 75, 80, 75, or say 75 mm. So, dito na tayo. So, ngayon, ang sinasabi natin na ay doon sa portion ng beam na to, diyan ka magsisimulan mag-75. Yan, hanggang dito sa critical point. Kung titingnan mo dyan, kung i-redraw natin yung beam natin, kalahati muna, halimbawa. Yan, kalahati. So, meron tayong, di ba? Meron tayong, meron tayong rebar. Okay? Putol, halimbawa, no? So, nakahook siya, halimbawa. Yan, nakahook. Malagay natin nakahook. So, yung first, maglalaan tayo ng clear cover sa dulo. So, maglalaan tayo dyan ng about 50. Okay? 50 mm. Tapos, magsisimula ka ng pagsusukat ng stirrups dyan. So, isa na kagad yan. Okay? Piko. Yan nga yan. Dyan. Ibig sabihin, dyan ka magsisimula ng isang piraso. Okay? So, ganyan. Parang hinold mo siya. Bagawin natin kulay nitong main bar. Oh, yan. Green yung ating stirrup. So, nakaisa na tayo. Center to center po ang pagsusukat ng center to center. Yan, center na stirrups. Tapos, anong sabi doon? 75. So, ibig sabihin, yung susunod na yun, magsisimula ka na sa 75. Yan. So, ganyan. Oh. Tapos, another 75. Hanggang sa umabot ka ng 500. Ilang pirasong pasok. So, parang ganito ang gagawin natin dyan. Ilang piraso ang pasok sa stirrups. So, at a distance from the face of the support. This is the face of the support. Okay? This is the face of the support. So, that is 500. Effective depth, di ba? 500 mm. So, ilan ang papasok? Which is, number of pieces, 500, di ba? Okay? So, bali, ilang N? So, bali, dapat, that is equal to 500, dapat equals to, okay, 50 plus, di ba? 50 plus 75 na N. So, ilan ang papasok? So, by number of piraso. So, 500 minus 50 divided by 75. So, 6. Di ba? 6 na piraso. Okay? So, 75. 6 pa. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Pagpalagay nyo ng tama. 6. Oh, sumobra tayo dito. Oh, paano kung may butal, sir? Okay lang yon kahit lumampas. Okay? So, 6. So, we have here 75. 75. O, di ba? Masinsin eh. Yan yung sinasabi ko na kapag sa critical section, malalapit. So, ito nga po yung critical section mo. So, what if 80 yung ginamit natin? Halimbawa lang. So, ang mangyayari, parang ang labas ay 500 equals to o minus 50 divided by 80. Oh, so, papasok din ng 5. So, 5. Ibig sabihin, 1, tapos 1, 2, 3, 4, 5. So, bali, 80, 80, 80, 80. So, that is 50 pa to. So, bali, pumapatak na 4 times 80. Okay, plus 50. Oh, 370 pa lang pala yan. Bali, kulang pa ako. 5. Ayan, 450 lang yun. So, kung isa pa, no? So, 80. Pumapatak na 6 spans. Or 5 spans. 1, 2, 3, 4, 5. So, bali, pumapatak na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yung ating stirrups. 450 pa lang yan. Diba, effective depth natin ay 70. Ay 500. So, in short, okay tayo dyan. So, kung magdadagdag pa ako, sir, ng isa pang 80, asa na siya? So, plus 80. 530 na ako, sir. So, di ba dapat hanggang ano lang ako? 500. O, paano po yung 30 na sobra? Okay lang yun.
So, okay lang sumobra. Kasi po, sabi nga natin, ang critical point, ang mahalaga, hindi ka lumalampas ng 80. Ganun. Okay? Hindi ka lumalampas ng 80 within the range of critical point. Gets? Sabi nga natin, kung tinatamad lang tayo mag-design, all throughout 80 na lang. Kaya lang, pag sinagad-sagad mo ng 80 yan. Pero kung titignan mo, kung sinagad-sagad mo ng 80 pa to, di ba lumiliit yung view mo habang lumalapit sa gitna? In short, kung tutuusin, maliit lang na spacing. Lalaki pa yung spacing pala. Yun yung ibig sabihin. Lalaki pa ng bahagya yung spacing mo, hindi lang 80 ang kailangan mo dyan. Yun ang punto ko. Kaya nga sabi niya dyan, what part of the beam is the web reinforcement required? Gets natin? So, at the critical point, you only need 75 mm. So, pasok tayo sa banga. Okay? So, pagdating ng above 500, ano na ang spacing? So, yun ang goal natin naman ngayon. So, solve na tayo dyan sa critical distance. So, let's try naman to solve the region na to. Tapos na tayo sa shaded part na to.